Praise the Lord. Salamat sa Ginoo nga ning takna aton sa nga mapadayon. Ang ato ang pagsusi pagtuon sa pulong sa Dios dinhi sa programatang The Sovereign Grace Hour. Kauban nini inyong higala Andres Atop Jr. 30 minutos galang maghisgot o magtunasab kita sa mga pulong sa Ginoo. Kumusta man mo diri sa US sa kang Jeremy o kang Christy o JJ, bisan pagani no nila ni atong pagtimbaya ang Joshua kang Angel o sa kang Joshua Philip. Then of course no Brother Jaime o kang Beth no siya uban sa mga kabataan o mga apo din higapon sa tinipong kanasuran. Mosaman mo di tumakaisunan di sa Bohol, Brother Imon, Sister Aning, tibok ng panimalay doon at putang makita-kita no tugod sa Ginoo kabot mini maludia karong bulan sa Pebrero 2026. Og ato pahibalo maiso na diri sa church nga ugma adlawng Miyerkules ang ato ang midweek service and prayer meeting. Ayaw mo gani sa Webis ha? Kay akong na-announce na last Sunday nga ang ato nga prayer meeting karong umaabot nga Miyerkules. Then usab ato sa mga pagpahibalo no nga ang mga speakers sa umaabot nga fellowship dinhi sa quarterly fellowship nga diin ang church dinhi sa Gihing Hagonoy Davao del Sur maoy mo sponsor no sa pagpanguna ni Pastor Roger Relatores ang sana pastor karong December 6 so ito sa Ginoo kita-kita tanyo ha atong makaigsuonan mga taga Batumilong no Batumilong dinhi sa Dalamuan malungon sa Rangani Province bisan pagani no ang mga taga San Agustin Santa Maria Brad Marito kumusta ka Pastor Freddy kang gingging kanyo tanan bisan pagani kang nini diha Timonera Fernandez o Grace sa baba no kang Chichi kanyo tanan din ha dinhi sa San Agustin ato kita-kita tanyo karong December 6 dinhi sa Gihing usab atong mga missions no New Bohol sa baba sa Labon dinhi sa San Isidro sa Tanwalang sa Lawan dinhi sa Santa Cruz no o nga bisan pagani dinhi sa Malalag no sa of course no kita mga taga Davao sa kita tanyo ha dako-dako ni nga tigom Pastor Roger no o kalipay ta nga kining maong gipatigayon nato nga quarterly fellowship nagagoon no nagapadayon. Sige sa pagampo abay sa bagay next nato nga mga pahibalo ay atong pahibalo ha sa atong mga kaisunan diri sa Tagum City nga starting this month of December next month no first Sunday usabang pitsa na first Sunday pitsa 7 no ang atong bautismo i-move na to baka following week December 14 no December 14 ang ato ang baptism kay sa 7 ako'y una mo anha sa Tagum morning na itong simba ha di sa Tagum City Mission na to din San Miguel buntag na sugod karong Disyembre ang atong panimbawon dili na hapon no okay sige atata sa pagampo tato di ay pagtimbaya karong adlaw si birthday no si Angela Shane Sulit anak ni May no din sa Panabo City Davao del Norte nga si Angela nagasaulog sa kasumaran sa iyang adlawng natawhan. Sige pangaliw po ta tong tugyan sa Ginoo atong tanang gimbuhaton buday mo text gala pag kumalimot na buday mo text niya atong tulumanon na mo mga questions ato day nga cell number sa smart is 091854 84 852
mana sa smart number. Globe number nato is 0995-213-0764. Ay, magkalimutan na tayo programa sa YouTube. So, tanawan nyo na, no? Tungod kay natay daghang mga mensahe din na. Although, tao-tao na pong wala ta maka-upload og bagong message. Pero kining last na to nga kanang tanaw ron sagad mo ni ang daghang tanaw ga view, no? Are there saved outside of the Lord's churches? Doon na ba'y luwas diha sa gawa sa kasimbanan sa tong Ginoong Kristo. So, tawan nyo na kung wala po mo kalog sa mga mensahe. May mga warnings din na. Warnings sa mga sa mga Armenians, and then sa mga Sovereign Gracers, ikatulo sa mga Sovereign Grace Landmark Baptist people, no, sa mga churches itong Ginoo din, ang ikapat nga katawhan nga ang mapasidanan mao ang mga dili magtotoo. Sige lang, tawan nyo na, ha? Search lang, no? Sa atong YouTube channel. Kumusta mo din sa Surigao City, din sa Lapu-Lapu City, usab, no? Din sa Langan. Mabisita rito diha, no? Itukod sa Ginoo, di malugay Pastor Jimmy Probadora. Sige, mag-pray ta. Salamat, Lord, nga ningtak na mausahan sab na mo paghisgot ang imong mga pulong. Gani akong pagampo ang imong kining panalanginan. O usab, Lord, akong idalas pagampo ang pipilas ang mga kaigsunan, kagilaan nga naas balatian. Si Jen, anak ni Brother Ernie, o gaisong Lodi, nga Lord, mag-extend kasi mong ilihad. Kayuhan niya, nahipamati sa lawas. Even sa Kang Helen, gabuya din sa Jinsan, Brother Dodi Usab, dinis Tagum, Brother Binlot, dinis Bansalan. Even Lord, as kang Brother Brother James, husband ni Ayay. Lord, I pray sa mga nagabalatian even sa kang Durang, extend ni mo, Lord, imong hilinghan anak kanila. O gaan po sa bako Ginoo, siyempre kang Sir Aning Narti, o Brad Dimon, nga sila magpamati, ikaw Ginoo maghatag sa kompleto Ginoo kayuhan. Bless sa bilang negosyo, kailang Panginabuyan. Bless man, O Father, ang mga kaigsoon na sablito sa US, sila ni Jaime, Brad Jaime, sa kang best, o sa Tibok Kapanimalay, even nila ni Christy dito, o sa mga Tibok Kapanimalay. Bless Ginoo sa kang Angela, nga gabirthday karon adlaw, mga bata, laban sa iyang sister, mag-gross imong grace o magsatig salvation in your proper time. Bless man o Ginoo ang among pagtuon sa iyong pulong. Even og mga adlaw, Wednesday, ang among midweek service and prayer meeting, ikaw Lord magapanalangin. Salamat Lord sa mga taong imong gigamit, even pagtabang ni mga bulaton. Bless ang mga negosyo, trabaho, panginabuyan sa mga kaigsunan sa church o sa mga kabanan din sa mga churches and missions. Bless this radio station. Tabangan mo sa Lord, bisan pa ang mong nasod karong panahon na. Amin yung mapagampo, pasalamat ka ni mapagpanugyan. Sa ngalan ni Jesucristo nga mong ginugmanluluwas, ang mong gisalig kitugyan, namahan kiling katanan. Amen and amen. Sige, mag-isong, natuta sa pagpamalandong, no? Dari sa atas sa Proverbio Kapitulo 15 sa Proverbs. Ang last na itong natunan kining verse 9, the way of the wicked is an abomination unto the Lord. Dalumtanan sa tubangas Ginoo ang kinabuhi o ang dalan sa mga taong dautan. But he loveth him that followeth after righteousness. So doon ay question. Kuan ba? Tama na ba nga magtinarong ta? Ito ba nga sa Ginoo? Yes. Very big yes. Nga naman. Kay ang sa adin siya daw nga magkinabuhi sa pagkatarong paghigugmaon sa Ginoo. No? But he loveth him that followeth after righteousness. Pero di na mawisa na, ako lang gisingit ka dali na kayo man expound on verse 9 sa Proverbs 15. Dito sa verse 10, nga si Solomon, nagkanayon siya, the correction, correction is grievous
unto him that forsaketh the way, and he that hateth reproof shall die. Ang pagbadlong daw ngatos mga hindi maminaw pulong sa Ginoo, he that forsaketh the way. So pasabutan na pamaagi sa Ginoo, dalan sa Ginoo, lisod alang kaniya, no? Sakitan siya, mabugat alang kaniya, grievous alang kaniya ang pagbadlong. Mabito ng mga tao nga normally ang tao higala, hindi ko ganahan ng pulong sa Ginoo, hindi ko ganahan ng Biblia kay basta hindi ko ganahan halangan. Kung kita ko na agutin mga binuhatan nga di maayo ang atong sala higala, mo na mo pahalayo ka na to sa pulong sa Ginoo. Pero on the other hand, ang Bible sab maoy mo paduol nato nga tos Ginoo. O na nga nindot yun ning mag-Bible study ta, no? Now, mana diri sa kini mong verse gyapon, verse 10. No, pangyon correction is grievous unto him that forsaketh the way, and he that hateth reproof. Siya daw nga masuko sa mga pagbadlong, siya mamatay. Mao na ingnon sa ginikanan, ayun to palabidong anang imuhang paghubog-hubog. Suko ino badlongon, na binagmahubog. Imo ba na yung kwarta gigasto ako man. Ayun tao, no, undang ni tao ng imuhang sigig pagpanigarilyo. Ikaw ba na mapatambal kung masakit ko? Nga ba mga tao masuko ba? Iyon din siya nga masuko, badlungon, siya mamatay. Mao gyud. Wala kita kung ginabadlong ta sa pulong sa Ginoo ato ginang ikalipay. Dapat pasalamat ta. Pasalamat ta nga na ay bubadlong na to kay lisod kayo gala. Tao gani nga pasagdan lang. Mao na mahitabo na yung mga dautan gyud nga mahitabo sa mga taong dili pabadlong. Sige, ito ta sa ito nga padayon pag-study din sa landmarkism. Apan sa di palin na dahil ko'y nindot sa mga saying ni Matthew Henry. Kinsa na siya, pastor? Kini si Matthew Henry, kung siya. Usa kini siya ka scholar, no? Bible scholar sa miaging kapanahonan nga nindot kay ni siya og mga pagtudlo, no? Iyon pa niya sovereign gracer pa. So yes, of course, sovereign gracer na siya, si Matthew Henry. At rin mga bantugang tao sa Biblia o sa istorya, kaysa sayan ba? Gawa sa mga apostoles, ang mga great men in the past, sama ni Matthew Henry, si John Gill, si John Bunyan, ang writer sa The Pilgrim's Progress, si Arthur Pink, si Charles Haddon Spurgeon, sa baba, no? Basta daghan maigsoon, no? Daghan mga great scholars, mga sovereign gracer. Sovereign gracer na gatuon na sa tulip doctrine. Pero ang mga Armenian writers, sopa kayo, maning mga nasa kultong grupo, no? Okay, sige. Ito tayo sa akin ikang kod, Matthew Henry. Yung pa ni Matthew Henry rin, Quote, ingon niya, the more reverence we have for the Word of God, the more joy we shall find in it. Quote, kita daw kung sa mutang mutahod sa pulong sa Ginoo, matuo, maminaw, tuuhan gyud niya, mo respeto gyud sa pulong sa Ginoo. Musamot ang atong hikaplagan nga kalipay sa pagtuon niini. The more joy we shall find in it. Manang ka nindot sa pulong sa Ginoo, kung si Jeremiah pa, hikaplagan ko Ginoo ang imong pulong ug ako kining gikaon. Verse na pastor na Jeremias kapitulo 15,
ko kumasayop. Jeremiah 15 and then verse 16. Jeremiah 15 verse 16, where Prophet Jeremiah said, the weeping prophet, no? Muna siya ang propeta sa Dios, manalag na nga ka-goal, hilakon nga propeta. Nga naman, tungkol kay kita niya ang makaluing kahimtang kanito sa Israel. Yang matupin niya sa verse 16, chapter 15, 16 sa Jeremiah said, the words were found, pulong sa Ginoo, and I did eat them, o gikaon ko sila, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart, for I am called by thy name, O Lord God of hosts. Nalipay daw siya, ikaplagan niya pulos yun, o yan ikikaon. So, kung ato ng buhaton, Pastor, hurot ka, dugta ni nga itong Bible, dili man na ingon literal nga kaunon, papel man eh. Yung nga itong Biblia, yan, papel man eh. Pero ang sulod, mao ni ang pagkaon para sa itong kalag. Yung pa ni Christ, Matthew 4:4, di ba? So, ito yung ni Christ sa Matthew 4:4. He said, man shall not live by bread alone. Ang tao daw dili mabuhi sa tinapay lang. Kung dili sa asa daw? Kung dili sa matagpulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Mo na nga ikanang lang yun na to ang Bible. O dapat adlaw gabi itang malandong niini. Karong ang bulan sa Disyembre, no? Ato na pong sugdan, naman tayo Bible reading plan. Musa yung Bible reading plan? Ayok nga ako na, humana to niya itong basa, cover to cover itong Biblia. Pastor, ako ang ragyod, katunga ragyod ako nabasa. Mo ba? Tiwa akarong sunod tuig. No? Tiwa. Ako, Pastor, kay 3/4. Ay, hindi mayo. Pero may yung gani ka nga, ako, mahuman yun ako ni complete reading yun ako kung mahimo niya akong pagbasa. Praise God, praise the Lord. Ako, Pastor, kuhaan yun. O sarag yun ko kasimana, wakagwan tayo. Ayaw anay gala tungkol kay lisod kay sa tao nga di mamalandong pulong sa Ginoo. Mahalayo kita sa Dios. Malayo ta. Batang may bulong ka nga. Ano man yung mga dato na kung magyapon, di magyapon matagbaw sa ilahang ang kadato. What I mean ba, no? Kung grabe sa mga nakapalisod ba sa itong nasod mag-isoo, no? Karong panahon na, korupsyon ba ya? Korupsyon, ay. Sa una pa man na. Sa una pa ng panahon mag-isoon, nakagamot na yun sa system ba? Samot na yun ron. Manang atong mahimo is ato gining ipray na itong nasod na nga makabatog kahadlok sa Ginoo. So muni no, verse nindot kayo ang giyon ni Jeremiah, ang imo mga pulong o Dios akong hikaplagan, gikaon ko sila, og ang imong pulong kanako mao inahimong kalipay. Thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. Sinati mo na? Nakalabang mag-personal study ba? Ako sa, kuhan sa ako dali sa, mga sinati na ako kanya to. Sa bago pa ko des Ginoo Maison way back in 1982, 81, 82. Kanalaging inigsimba ba? Pilar gon mi kabuok ato. Let's may nyo salbunan agdaw, Davao City. Pilar mi kabuok. Simbanan ni Pastor Mamerto. Sa apartment nga. Daghana kayo ng napo higalang musod. Gamer yun. Pero naay panahon nga inig ulit na ako gikas pagsimba. Mara ko galutaw sa kalipay. Tira na, baktas man mi. No? Minti o sosing o kabanan pa. Kalipay na kumaysoon. Pero na po'y panahon nga, marag, bation po ko katulgon. Sabi maka-absent og simba.
Sunod-sunod igala tong amo nga kay sa during college days na pamantong ROTC. Na ROTC ron, no? Reserve Officer Training Course kana ROTC. Yung magsunod-sunod ba, tactical inspection, practice bisag Domingo, magkuhan man. So, obliged kita mo attend, or else, di man takahuman. Sunod-sunod rin na magka-absent, pila ka Domingo, tulog ka Domingo, wala na, malaya nagsimba. Naghanag mga alibay, mga pasumangil. Mga na nga, kung na may butang nga di nato gyud si Piaton Magson ang pag-ato simbahan. Unya pagpamalandong sa pulong sa Ginoo matag adlaw. Magbasa gyud mo kung adlaw sa Bible niya sayo sa buntag. Busy kay ko pastor. Ay, pareha man sige matag busy gyud. Ako bitaw encourage pong uban nga mag-physical exercise ta. Katalabi na kita mga senior. What is 20 minutes walk every morning? Masama na, ang gamay ng 20 minutos. Tan-aw, manggani siguro mag-TikTok na tag-inuras siguro. Diya sa inyong computer, inyong mga cellphone, laptop ninyo. Tagpilak ka oras, kana pang 20 minutos physical exercise o 30 minutos. Labos na nun, pulong Diyos Ginoo. Lagi pagpamalandong. No? Sige, atong ipadayon atong nabiyaan na mahitungod nining church atong Ginoo sa Kristo. Kini bang saad sa atong Ginoo nga ginan niya church, I am with you always, even unto the end of the world. Verse 20 sa Matthew 28. Waday mo, singit sa kong kadali ha, ato day nga mga kaigsunan dari sa Tadeco, sila si Lorna. Umukalusot Lorno. Kumusta na si Marchie din ha sa Tadeco. Nakaulit na mo Ben? Brother Ruben Galinero. No? Bakasyon sa Cagayan de Oro. Okay, balik sa itong issue. Kaya ba sa Matthew 28? Pag ingon ni Christ, ubanan ko kumusta ka na, kaysa yung isaran. Narabay naghubad aning Matthew 28 magsoon nga sa mga apostles lang igisaad. Mga apostoles. Magsoon atong hinumduman nga wa na ro'y mga apostoles. Lugar na sila nang matay. Di ba? Lugar na nang matay. Diyan the beloved ng katapusang nagsulat sa book of sa Biblia, Book of Revelation. Namatay naman siya. Manyang sa mo na ron kung ang saad sa Ginoo yang ubanan hantod sa katapusan sa kapanahonan mga apostoles sumaas pagtuo sa uban. Wala. Sipyat ang Ginoo niya. Hindi mo na pwede. Sipyat pang kabaw ga upatel nung kaang sa Diyos. Sa kabutang di mahimo sa Ginoo matod pa ni Apostol Paul. No? Sa kabutang di mahimo sa Diyos maong pagpamakak. Sulti yun ang Ginoo, kamatukuran yun. Pag yun ni Christ, ubanan ko kamos kanunay. Ang iyang isaaran ni Maison, maong iyang iglesia. Ngagikan sa usa ka iglesia sa Jerusalem, na naghana siya, nag-multiply. Nag-multiply o hanto karon nagapadayon. Ang walay bugto ng kasaysayan nini, nga nagdala sa iyang mga pagtulunan doktrina. Muna nga, ato na pong isigutan ron magsuon, kay ikaapat man na nga marka sa matuod nga iglesia. No? Unsa ganito? Una, si Christ ang founder. Ikaduha, ang kitukod ni Christ sa iyang kapanahonan, dili sa Day of Pentecost. Ikatulo mo isuon, itukod ka na ni Christ dito sa daplin sa baybayon sa Galilea, nasod sa Israel. O ikaapat magsuon nga marka, iyang gisaran nga iyang ubanan sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kapanahonan lakton kapasuti, naga-perpetuate kini, nagagoon, dunay continuity, walay bugto nga kasaysayan, no? Now, sa ikalima maisuon, so sa itong mga verses ato, mapamatuon nga, dunay perpetuity ang kasimbahan sa itong Ginoo. Matthew 28, 20,
Then, another one is kato sa Matthew 16:18, where Christ said, even the gates of hell shall not prevail against His church. Dili makabungtong, bisan pang ganghaan sa kamatayon. O, another verse, sa Ginooang ubanan, bantayan, kanang sa Book of Ephesians, chapter 3, verse 21, and to Him be glory in the church. Kaniya daw, maana ang yang himaya, asa mag-glorify ang Ginoo sa kasimbanan bang tinukod og tao? No, sir. Really good. According to Apostle Paul in this verse, nga si Christ mag-glorify diha siyang iglesia. Ni Ginoong Jesucristo, dili sa iglesia ang tinukod og tao. And to Him be glory in the church by Christ Jesus. Throughout all ages, tanang kapanahunan, sugikan sa pagtukod ni Christ, maigsoon sa iglesia dito iyang personal ministry. Dili 33 AD ha, nagwali rin sa radyo maigsoon, tukod daw ang iglesia sa Ginoo sa 33 AD, dili naman personal ministry ni Christ, o iyang isaran ni iyang ubanan. Kay diha sa iyang iglesia siya mapasidunggan, mahimaya mo ni itong gibasa ron, and to Him be glory in the church by Christ Jesus. By whose church? By Christ Jesus. Sa iglesia nga si Kristo mo'y natukod. Kumusta man higala ang imong pagpangalagad ron, unas tanon ay kalimutan nga ang salvation dili po sa pinagig iglesia, naghanagwali ron kaya na masakop ka sa ilahang iglesia aron ka maluwas dili ba manuluwas ang iglesia. Ang ulos iglesia nga mo si Kristo, siya ang Savior, o siya rapod ang bugtong paagi kipadalas naman aron ang tao lakip nimo higalang naminaw ron nga pakasiguro sa kaluwasan na makay siguro ng imo diyang salvation. Repent of your sins, then trust Christ, saligan mo si Kristo as your Lord and personal Savior. Si Christ magid ang maluluwas. Wala mo tayo oras, ang tulog ma, samang takna o sa samang istasyon, inyong higalas kahanginan. Andres Atop Jr., kauban ni Attorney Lemuel B. Atop. Manamilit kami, magaingon ang Diyos, magapanalangin uta, kanatong tanan, daghang sa lamat. Sige, maigsoon. Ato na sab nga ipadayon ang paghiskot o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Napahibalo nito si Pastor Bagi, Brad Bagi, atong miaging Domingo sapon. Dapita sa kanana ang Pindon. So, maigsoon, no? Mana sa Davao Occidental ng sa bani ang iyang kanhing friend sa ni Apostol Paul ba sa mga taga-Epeso nga kay tungod sa grasya kamo nangaluwas, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Kini dili sa iyong kaimuan, kini hatag sa Dios, gasas Ginoo, dili tungod sa mga binuhatan. Iya pabarugon niya ang kaluwasan pinagig may buhat. Silang Apostol Paul may magdebate na Brad Bagi. Ikaw mahimo na lang kang kuan, mag-facilitate ana. Ikaw na lang mo yung sige si Paul nagiyon diri nga ang tao maluwas pinagig gasa kaluoy sa Ginoo. Imuha good works kaysa may gatudlo niyo tinuod. Mo to nga ni atras Brad Bagi, no. Sige. Again, happy birthday ha, Brother Binosa o kang Ningning Gamaw, no? O ako pahibalo sa makusapa nga itugot sa Ginoo nami din ha sa Marber Bansalan og masapon alas 3, no? Katong mga kaigsoon naton si Double Dorson gustong mo ban text lang mo ha. Pero ugma pa ni Martes, no? Pizza 9, no? Pizza 9. So, sige, maigsoon. Atong ipadayon ng atong paghisgot o pagtuon, mahitungod ni ining second coming of Christ and other related events.
niya ta higala maghisgot sa mga sa mga panghitabo before the coming of our Lord Jesus Christ. Ay, salipaday ko mo tandog mo ikson, Pastor Ray Jaris, karong pizza 20, so itong schedule na to, no? Schedule na Pastor Ray, pizza 23, Pastor, next month, no? Ang Bible Seminar, diya sa Lupon, niya ang Thanksgiving nyo sa pizza 24. So, pahibalo ni Pastor Ray Jaris, ang mga speakers ni karon pong pizza 15, kung mabalik ang Ginoong Jesucristo. Dahil sa Davao City, kining maong gidiscuss na kung maigsoon about the second coming of Christ and other related events. Naisgutan na to ni itong niaging buwan, Disyembre. Di ba? Pero sa ubang mga radio stations, sa Madrid Cantilan, there is Cebu, din sa Jinsan, din sa Coronadal, din sa di sa Kidapawan, no, din sa Tago mapanato ni maisgote, no, mo na nga atong hisgutan mga igsoon, no. Ay, kumusta di ay ingon pa ni RP og ni Mimi kay nakasimba sila gahapon. Pastor, naminaw sila si Mama o si Papa, no, dito sa US nining imuhang programa dres kahanginan through DXGS ba mo naminaw, ano, sa kaninaang YouTube, or diba, no, not YouTube, in Facebook, I mean, or diba, marag diri sa Kantila, no, diri sa kaninaang Freedom FM, no, o salamat si Ginoo kay paminawan mo din ha sa iyo. Salamat ha, op no, raop o kang durang lang, salamat kayo bisan pa sa gipadala ninyo ang pangtabang sabdin sa bulaton si Ginoo. Salamat yu kayo. Now, may soni atong sa may mga ilhanan nga nagkadulag yun ang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Na-mention ako ni usa sa mga hinungdan nga nung gatuo kong ang atong Biblia tinuod dili ni kinumedya ning nakasulat sa Bible ha. Kaya imagine sa daang tugon pa wa pa matawo si Ginoong Jesucristo. Sa panahon pa ni Daniel maigsoon, gisulti na ni Daniel nga sa katapusang kapanahonan, last days, many shall run to and fro. Daghan daw ang mudlagan ngadto nganhi ug ang kahibalo sa tawo buuswag. Manang natlaroy kuan mga gadget. Sa una maigsoon ang gera sa una. Kita kay mga palabas sa unang panahon. Pana espada. Grabe po to sa una, no? Pana, espada, bangkaw, tinigbasay, grabe to. Muna sa unang panahon. Karon, pwede pa ba na ron? Di na pwede ron mo igsoon. Tinigbasay. Na-remember hinunto na akong istorya ba nga kanang kuyaw kay sa mga rati. Black belter, kuyaw kay siya. Wagi makalupig niya. So, na siya nakasangka, na siya nakaaway. Lupad na ang black belter. Kasi kartis na mulupad. Magyun na. Mulupad in the sense ka mo patid ba? Paglupad karon kay ang iyang kalaban. Di lagi, di wagi ka, di kay balo, mangamot ba? Wala siya na. Ni hulbot mag 45. So, paglupad, hulbot siya 45. Niya, sige, tugpa. Sige, tugpa. Kay, ba, pasulin niya. So, hantol karon magsun, pada mo tugpa tong karatista. Nuwapag yun daw siya kay, tugpa siya. Patay siya. Ang punto diya magsoon ba, no? Kining sa atong panahon ron, na naidaghang mga invention, unlike sa unang panahon nga wala pagid ni. So, katumanan sa scripture, so tinuod yun ang Bible. Kasi mga duduhat, ba tinuod ba yun na nakasuwat sa Biblia, higala? Paso, tinuod ba yun na? Tinuod lagi ning sa Bible. Gisulti na ni Michael, ako ning balik-balik pa igsoon ha. Gisulti ni Michael nga sa katapusang panahon, no, daghan ang mudagan ngadto nganhi ug ang kahibalo sa tawo muuswag. Di katumanan karon sa atong kapanahonan. Nya na pagini bag-o mga imbento mo igsoon na koy na tan-awan ba
There is this internet, no? Nga kada bitang mo parking maison, mo parking ba? Kung sa unahan na nakapark o sa likod na po nakapark niya, mo singit siya tunga. Maison dili na kuan, di ba mo parking ta mo atras pa ka, mo abanti ana. Kato dili ra. Mo tapad ra maigsoon sa bakante sa bakanting luna na nag-una nga sa pulkotse. Na nag-una nga kotse napos likod. So ang between ana bakante. Mutapad lang tong mo parkingay, mutapad lang siya niya. Iliko ang upat kaligid mo igsuon, mo sidestep ba? Balik kung sa tiil pa, mo sidestep lang siya. Kukuyawan, grabe nga mga bagong imbensyon ron. Wala pa ko kita na sa Pilipinas. Subang nasod ba igsuon na? Subang nasod na. Tanawar upat kaligid ba? Di na maglisod mo atras sa bandi pa dili. Mutapad lang siya itong bakante nga luna nga pwede siya kapark niya. Kung sa tail pa mo sidestep lang siya, makapark na. Kana mga bago ng invention maigsoon. Dito sa Israel, basta mag-traffic, mulupad lang. Tunay mga kotse dito, mulupad lang. Mulupad, marag helicopter ba? Ito sa taas. Kung asa na itong wala na ang traffic, o dito na po siya, landing na po siya, daga na po. Di ba? Naidaghang mga speedboat maigsoon. Mulutaw sa dagat, o niya, pag-abot sa mala, magawas ang mga ligid, daga na po. Mauna yung mga bagong invention. Niya, kano sa mga gisulti ni Michael, the Archangel, sa pila na kalibok kakatuigan, maigsoon, natuma na. Manang kita karon na sa last days. Niya, gahapon. I-mention mo ito na ko makadali itong giingon ni Christ nga sa panahon ni Noah. Ang banpod mo ingon nga, tinuod ba yun ang istorya ni Noah, Pastor? Nga kanang naghimog arka? Ay, tinuod yun ka nakaplagan ba yan ng arka ni Noah? Dito bukid sa Ararat. Na dito ang mga remains ba, ang mga katong gopher wood, kay mao man ang giingon diya sa Genesis, mao ba ang giingon ni sa Ginoo kang Noah, maghimo siya og arka, gikan sa kahoy nga gopher, o di nakita gud nila ron. Di ba? Gi-preserve na magsoon. So, ang unsay gisulti sa Biblia, kamatuoran, so angay yun natungtuhan nga niya na kita sa last days. Niya, na kana magsoon mga material nga butang nga ato makita katumanan gisulti sa Biblia. Dito sa kining morality sa tao. Ang moralidad sa tao. Kung sa may giingon din ni Ginoong Kristo sa Matthew 24. Ako ning gibasa na, pero usbo na ko pagbasa magiso na. Ingon pa ni Christ sa Matthew chapter 24 sa katapusang panahon. Ingon din sa verse 12, and because iniquity shall abound. Diya sa US lang, ang durang din o kang raop, bisan pala ni Beth o ni Chingwa din o sa uban pala ito diya makaparintihan. Amping-amping mo diya, kay naarabay kalit laman ng bag. Ngano mo na, Pastor, magkakuan lagi, magkabuang lagi, no? Tuwod daw sa kasalanan nga mo grabe mo dagsang ang kasalanan. Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Mubugnaw pud ang gugmas kadaghanan. Muna niya ang sa Bible maigsoon, giingon din nga magkaluotan ang tao. Kasi gasulti na, tanawan niyo maigsoon, no? Nga ang tao sa katapusang panahon, last days, magakadautan pag-ayo. Asa ito na mabasa, Pastor? Kita na ito na, by the way, speaking about ning giingon ni Christ, Matthew 24, verse 12, nga ang asala mudagsang pag-ayo. No? Nga ang tao harap-harapan nga mo violate, musupak sa kasuguan sa Ginoo. Dito diha daw sa US kuan no lang diha sa US
okay ba diha sila kanang kanabang mga bata nga pwede ra kuan kung dili gusto ianak unsaon amo na ihimugso higala nga patay na. Mo ba pastor? Mo man na. Grabe, gi-allow sila dito ang okay ra ang gitawag nga ang magburos unya kung dili gusto sa nagbuntis nga idayo og anak mana kasabalo mo na may suon unsa na siya akong gipasabot ayaw niya buhatan na ha kamong mga na minor ayaw gyud niyo na buhata kay dako ng sala at tubangas Ginoo. Unsa pa yung mga kalapasan o kasalanan ito makita karon may igsoon makita nato nga kining giingon sa Romans chapter 1 na yung mga lalaki, manggiminyog mga lalaki rapod. Actually, maisuon, ginaalaw na ni sa ubang nasod. Kanang same-sex marriage, ginaalaw na ni. Okay na sila. Maisuon, ato ni pa din ugma. Daghang patagisgutan, daghang patagisgutan dinisto ang programa kini mga pasiuna pa lang ning mga ilhanan nga ni anata sa last days. By the way, sa balita gahapon maigsoon nagmonitor ko sa balita dito sa Japan, may kabat na og sobra gatos ang nangamatay sa earthquake ni atong miaging semana nga 7.6 magnitude sa kakusgon sa kuan kanan ang linog sa Japan. Unya napay more than almost 200 pa ang mga nangawala. Grabe kaluoy gid. Katumanan sa Bible nga sa katapusang panahon manggawas kining mga linog sa nagkadayang mga dapit. Higala mata kabalo ka sa balik ang Ginoong Kristo. Pero balik yun siya. Andam ka na ba sa pagkatubang? Kung wala pa, karon na ang panahon, higala, pangandam. Manayon sa Amos 4:12, prepare to meet thy God. Pangandam sa pagkatubang sa imong Ginoo. O pagka masave, come to repentance, then trust Christ as your Lord and personal Savior. Okay, salamat sa Ginoo sa iyang sahing nga gipadangat nga ni kanato. Pinagi siya nga alagad nga si Pastor Andres Atop Jr. Salamat sa Ginoo tungod kay napamalandungan na sab nato sa makausap pa ang pulong sa Dios sa may tungod ya sa mga pagtulunan sa doktrina sa grasya. Praise the Lord. Okay, ako ang pagtimbaya mga kaigsunan. Ini nga kabuntagon sa matag usa kanato nga naminaw dinhi atong programa diya sa tong wall sa Facebook o may sulod og may bisita usab dinhi sa tuang live nga recorded. Bitaw mga kaigsunan, ako ang pag-acknowledge dinhi una kay Sister Ding Ocularis Makiling Casanova matud pa sa iyang mensahe. Good morning, Pastor John Ruben. Og salamat sa pulong sa Diyos. Dalaygo ng Diyos. Amen. Okay, praise the Lord, Sister. Diding sa imuhang minsaheng ipadangat. Dinhi kay Sister at Nancy Atanuzo. Nagatanaw sab dinhi atong kabuntagon nga programa, matagbuntag. Salamat, Sister. Og malipayong pagpaminaw nimo diha uban sa imong tibok pamilya. Og dinhi sab si Sister Telms is Pisor. Nagatanaw sab. Nagapaminaw diha sa Davao City. Og si Sister and Ma'am Evelyn Lobo. Ma'am Evelyn Lobo, long time no see. Ma'am Evelyn. Ninumdum pa ni Ma'am Evelyn Lobo sa dihang diha pa mi sa missionary landmark. Baptist Church sa Digos under sa leadership or under shepherd panahon ni the late Manggubat Senior.
until sa kay Manggubat Junior. Ma'am Evelyn Lobo. Dito, iyang anak dito kung classmate sa una. Ma'am Evelyn, maayong pagpaminaw uban sa imong pamilya, asa man karon, pero na ka sa abroad siguro ron. Ma'am, no? Maayong pagpaminaw, no? Padayon gyapon sa pagsimba diha, ma'am. Na mga Kristohanon diha, mga kauban natong mga kasimbahanan, mga Sovereign Grace, Landmark Baptist Churches, ay magyapon sa pag-join. Okay. So far mga kaigsunan, no, ay uban dinhi nga din ako makita ang ilang complete name. Okay, may pagpaminaw. Okay, sa i-appear lang ni diri sa kuwan. So salamat sa Ginoo sa mga mensahe nga iyang ipadangat kay nindot gyud kaayo, no, ang pulong sa Dios nga ato ang pamalandungan. Wa na gyud mo labaw pas pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Okay dinhi ako ipahabol si Pastor Renanti Pandulo. Nagkabisita sab sa to ang pagsimbiya karon ni kabuntagon. Okay mga kaigsunan, hangtod sa sunod panahon o gigayon, dungog minahon sabta sa to ang kinahamkayng programa matag buntag, no, the Sovereign Grace Hour. Okay mga kaigsunan, unsa pa o di ta malimot ha sa pagpanugyan sa to ang kinabuhi nining adlaw diha sa to ang buhi nga Dios, kay di gid malampuson ang ato mga lakaw, mga plano tingwa sa kinabuhi kung dili nato ni ihangyo ngadto sa Ginoo. Matabang gyud sa Ginoo kay as Christian wa tay laing source of strength, wala tay laing dangpanan kundi lang atong buhi nga Dios lamang. So diya yan ang tanan panugyan nato nga niya. O again mga kaigsunan, temporary ta magbulag-bulag. To God be the glory ug maayong buntag once again sa matag usa kanato hangtod sa sunod nga panahon ug higayon.